Sa baybayin, partidulo ng Luzon, namulat ako sa buhay na hindi kilala ang hamon at morkon. Isdang di nabili sa talipapa na pinagpilian ang naituturing na laman tiyan at paniwid gutom. Tabing dagat ang palaruan, mga bangkang nakaahon ang taguan. Mga lagas-laas ng alon ng aming pinakikinggan na nagiging musika pagkasama ang mga kaibigan. Kwento ng kababalaghan ang aming inaabangan, pero hindi ko alam kung hanggang kailan ko lang ito pinaniwalaan. Isang maliit na baryo na halos magkakakilala lahat ng tao. Nilinok ang aking pananaw, at sa masikip na eskinita na magkakadikit-dikit na barong-barong, nakilala ang maghapon. Sa bawat dapit hapong nangangalay ang katawan, kalinga sa pag-uwi, ang saliw ng tibok ng pusong may pag-asang naglalayag sa aking mga hakbang. Gininto ang tanawin nang makita ang aking tiyahin, kapatid ng aking ama, na mistulang kandilang may sindi sa gitna ng kabataan kong masalimuot at madilim. Paraiso ang kanyang pag-aaruga, kaginhawaan ng kanyang pagpapahalaga. Matalas pa ang isipan ni Tia Maring. Patingkad pa ang kanyang alaala sa bawat pantig ng nakaraan. Pero ang tanglaw ng kanyang lakas ay tinutupok na ng karamdaman. May mga ngiti sa aking mga mata nung ako'y pauwi na. Dala kong hapunan, siguradong kasiyahan. Walang lugar ang sakit ng katawan pag inabot ko na kay Tia ang konting nakayanan. Pero bakit kaya sa bawat hakbang, meron itong kabigatan? Sinasabayan pa ito ng kalampag na nanggagaling sa kaibuturan. Yun pala, may daratnang akong hindi inaasahan.
na matapos na maghapon. Masakip sa pakiramdam na parang nakalutang sa alon. Hampas man pa roon, walang kasiguraduhan kung makakaahon. Eto na naman ako sa hagod ng buhay. Sa haplos ng kapalaran, wala man lang ako kalaban-laban. Nasaksihan ko na ito. Di na nga may taas ang noo. Ang hangad ko lang ngayon, sana bukas, kasama ko pa rin siyang maglalayag sa alon. Ako naman pala si Nilo. Nagmamaneho ng padyak paron at parito. Mga sakay ko'y di magkakalayo ang aming mga estado. May mga kakayahan, pero hanggang lang sa kasalukuyan. Malalayo ang tingin, pero nangangapa pag-abot ng dilim. Nakakubli ang bawat higpi sa mga tawa at ngiti. Mga pagod na katawan, hindi alinlangan. Para sa pagharap ng mga darating na bigat ng mga kapangyarihan. Kailangan kong di magpatalo sa mga pagpapatakbo ng aparato. Bawat padyak, sa kahirapan pa rin nasasadlak. Bawat pagpatak ng pawis, 5 butil ng mais. Sa dami man ang pinatak ng luha, hindi ako nang makaawa. Ibaon mo man ako sa putik, babangon ako at maghihimagsik. Isang bagyo kung may tuturing ang kaganapan na ito. Meron namang masisilungan, butas naman ang bubungan, may mga dingding na makukublihan. Di naman sigurado kung hanggang kailan masasandalan. Mabigat sa aking damdamin, natunawi ng kamalayang nagpapatotoo sa kalagayan ko. Kahit na pumikit ng ilang segundo, di man lang mapahid sa diwa ang kalagayan ni Tia Mering. May kurot sa aking puso ang napagdesisyonan ko. Ibenta ang butaka, pangdugtong ng buhay mo.
Baluarte ng mga nakakaangat ang aking tinubo. Marahan kong nilakbay ito ng nakatunguang noo. Pasan kong krus minumestra kahit kanino. Nagbabakasakali na ibsan ang bigat nito kahit kapiraso. Pero ang kanilang mga pahayag nakakadurog ng pagkatao. Di namin kailangan yan. Malalambot na sofa ang aming inuupuan. Kabibili lang namin ng marble na hapagkainan. Siguradong tatagal yun kumpara dyan. Sa saliw ng kumpas ng aking mga hakbang, lumilipad ang diwa ko kung saan patungo ay di alam. Pero binubulong ng kamalayan ko sa aking pagkatao. Isusuko mo na ba ito? At tatanggaping ikaw ay talo? Ibababa mo na ba ang saklay mong sandata at papanuorin na lang na ianod ang tiyahin sa agos ng pagsubok pagdating ng hapon? Lumipad na ang maghapon. Nakita ko ulit ang babaeng pulube. Nakita ko ang tiyahin ko sa kanyang imahe. Sa lampak ang katawan, madungis ang kinalalagyan. Maswerte nga lang si Chang, meron siyang naaasahan. Pero si Aling Pulube, hulog ng langit na nung may laman ang kanyang pinggan. Naisipan kong lapitan, magtatanong lang kung kumusta ang kanyang kalagayan. Nagulat ako sa kanyang kasagutan. Di naman daw mahalaga ang kanyang katayuan. May mas mahirap pa daw sa kanyang kalagayan. Tumayo ako at walang pag-aalinlangang inilatag ang butaka sa tabi niya. Inalalayan para maupo siya. Nagulat ako nang inabot niya ang kanyang alkansya. Ayokong tanggapin kasi ito'y kailangan din niya. Pero pinagpipilitan niya itong ibigay sa akin, kaya tinanggap ko na rin. Di ko maipinta ang aking reaksyon. Maano po na lang ang aking naging tugon. Ako'y nagpaalam at tumalikod. Ngunit wala pang ilang hakbang, kalapit sa balikat, ang sa akin ay gumulantang. Si Aling Pulube may sinasabi. Dalhin ko na daw ang kanyang karton. Mas mapapakinabangan ko daw to pagpikit ng maghapon.
Sa pag-ikot ko maghapon, iba't ibang klaseng tao ang nakasalamuha. Iba't ibang kaluluwa ang nanghusga. Inikot ko ang lugar ng mayayaman. Kala ko doon, ako ay matutulungan. Binaliwala ko pa nga ang mga gaya kong dukha. Kasi akala ko, pare-pareho lang kaming nagmamakaawa. Nabago pananaw ko dahil sa maghapong ito. Ang akala kong ginto, yun pala ay bato. Ang dinadaan-daanan ko lang at hindi man lang masulyapan, sila pala ang may bukal na kalooban. Sa konting kaginawaan, magbibigay sila hanggang sila ay masaktan. Mairaos lang ng iba ang pangangailangan. Bukas, bago na namang pakikipaglaban. Idadaan ko na lang ba ito sa dasal at tiwala sa may kapal? Napapaisip ako, hanggang kailan kaya ito matatapos? Nabubuhay ba ako sa sarili kong lakas o sa awa ng Diyos? Mabuti pa ang mga surot, laging mayroong nasisiksikan. Mabuti pa ang bubble gum, laging mayroong didikitan. Mabuti pa ang salamin, laging mayroong tumitingin. Di tulad kong laging wala umapansin. Mabuti pa ang mga lapis, sinusulatan ng papel at mas mapalad ang kamatis. Maya't maya na bibisil, napakaswerte ng bayong hawak ng aling maganda. Di tulad kong lagi na lang nag-iisa. Ano bang wala ako na mayroon sila? Di man lang makaisa habang iba'y dala-dalwa.